Pangalawa, kumalat din po itong balita ngayong gabi na hinahamon si General Bronner, ang AFP Chief of Staff, ng mga Sons and Daughters of the Motherland. Yun po ang title ng kanilang grupo. J. Smith Official. Good Sunday evening po ka Eric. Thank you, J. Smith Official. Davin Kataag. Salamat ka Eric. Attention, nandyan kayo. Malaking tulong sa mga Pilipinong nagsasalita kagaya ninyo. Thank you, Davin Kataag. And si Maylin. Baka di yan naniniwala sa Diyos kasi sinagad-sagad na ang kabaliwan nila. Sabi ni Maylin, posible din po. No? Only evil people can understand how evil they are. Kasi hindi natin maintindihan bakit sa gitna ng iskandalo ng pandarambong, pangungurakot, everything, ang ginagawa pa rin nila Boyeng Rimulya, nila Martin Romualdez, nila Marcos, ay pagtatabon-tabon, pagpapaikot-ikot sa taong bayan, at ang pag-mislead sa totoo na mga pananagutan nila sa karumal-dumal na mga krimeng nangyari sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. And they believe na inosente sila. Joanne Pantoja, hi sir. Thank you Joanne. Ruel Byron Uwayan, and sorry sir, palabas pa lang po ako. It's okay Joanne, importante po ay nandito kayo at nakikinig na rin at mag-ingat din kayo dyan. Avi Rosales, good evening ka Eric, ingat po kayo palagi. Si General Bronner po ay naging pusong mamon. Very sensitive, ano? Ang mga pahayag nila biglang bawi na yung mga retirado na mga general at mga senior officers ng AFP ay posible pong matatanggalan ng pensyon kung mapapatunayan sa investigasyon na sila ay nag-uudyok ng fake news, misinformation, at posible nag-i-engage sa seditious activities. Pero, wala pa pong 8 oras na lumabas yun, ang pahayag ni Colonel Padilla, Francine Padilla, binawi at sinabi nila fake news yun. Hindi yun namin ipinanawagan, sabi ng Armed Forces of the Philippines. Bakit kumalat sa GMA? Kumalat din po sa maraming mga media outlet ang inyong pahayag. Ang problema kapag kayo po ay napupusoy at nabubuking na baluktot, mapang-abuso at wala sa matino na desisyon ang inyong mga inilalabas na pahayag, biglang bawi at sasabihin nyo fake news. Kaya ito ngayon, si General Bronner, tinawag po ni retired Major General Orlando De Leon, 2-star general ito, class 1982 sa Philippine Military Academy, classmate ito ni Mayor Benji Magalong at ng aking uncle na si Alrex Celis na namatay sa training sa Philippine PC Scout Training sa Philippine Constabulary. At sinabi po ni Major General Orlando De Leon na si General Bronner ay duwag. Naku, ang isang pinunong general ng sandatahang lakas ng ating bansa ay tinawag na duwag. It's very serious. Napakabigat po yun at ang tumawag na duwag siya, si Bronner, ay hindi ordinaryong retiradong opisyal, Major General, sa hanay po na nanggaling sa Philippine Marines. Wow! At ito ay hindi po binabawi ni General Orlando De Leon. Ang pagkabanggit niya, binigyan niya ng konteksto, mga kababayan, bakit niya tinawag na duwag si si General Bronner. Sabi niya, ang isang opisyal at pinunong general ng sandatahang lakas, ang kanyang loyalty ay dapat sa Republika ng Pilipinas, sa konstitusyon, sa mamamayang Pilipino, at hindi sa mga politiko. May punto. May punto. Sapagkat kita naman po natin noong December last year, kung papaano binulabulatik ni Saldico, ni Romualdez, si General Bronner, nang tinawagan nila, CSAP or CS, Chief of Staff. General Bronner, this is Speaker Romualdez. Diba, believe ka na, pag sinabi namin, talagang mangyayari yon. Approve na.
ito na, nagkaroon na ng approval sa BICAM at may lulusot na ang additional na 200 pesos or 300 pesos, tama ba? 200 pesos na additional na subsistence allowance per day para po sa mga sundalo. At magiging 10,500 na per month ang kanilang subsistence allowance mula sa 4,500. Aba, di palakpak! At inunahan pa ni Martin Tambaluslos at ni Saldi Curakot ang presidente bilang commander-in-chief sa pagbibigay ng anunsyo kay Bronner as if hawak nila sa palad nila si General Romeo Bronner. Yan po ang hugot at pinanggagalingan ng mga matatalas at maanghang na pahayag ni Marine Retired Major General Orlando De Leon nang tinawag niyang duwag si General Bronner. At sapagkat sa tingin niya, sa kalagitnaan ng napakalubhang iskandalo at hindi na po maitatanggi at mapasusubalian pa na ang pinunong kriminal na mga may pananagutang mastermind sa pandarambong ng mahigit 1 trillion pesos na pundo ng Kabanang Bayan ay walang iba kundi si Marcos Jr. at si Romualdez. O bakit tahimik ang Armed Forces of the Philippines sa pamumuno ni General Bronner kahit man lang magkondina at magpakita ng matalas at matapang na paninindigan kung hindi niya kayang magkaroon ng deklarasyon ng withdrawal of support from the Commander-in-Chief? O bakit tahimik at bakit parang tinotolerate at sinusuportahan pa ng AFP at ng pamunuan nito ng mga general sa pangunguna ni General Bronner na para bagang ang kanilang kinatatakutan ay baka magalit si Marcos at si Romualdez at matanggalan sila ng posisyon at ng mga benepisyo at allowances. My goodness. Kaya nga tinawag kayo na taga-protekta ng sambayanang Pilipino under Article 2, Section 3 of the Philippine Constitution ay, sabi ni Maria Marisa Alisondra, kinain na po ng sistema si Brony na kinabang ng todo sa korupsyon. May lumalabas nga na mga aligasyon, hindi ko pa po ito ma-establish at hindi pa natin ma-establish ang legitimate na mga factual support sa sinasabing si Bronner ay nagmamay-ari ng at least 4 na mga condominium units at may mga buildings na pinaparintahan. Kung hindi ito totoo, edi magpaliwanag dapat si General Bronner. Kaya nga, ang punto de vista, kung bakit parang aligaga at nag-aalangan, why is General Bronner very tentative and very undecisive? No, hindi siya makapagdesisyon upang panindigan ang pagkondina sa korupsyon at mga ginagamit na pag-aabuso sa pundo at pandarambong, sapagkat mayroon po siyang pinag-iingatan na political patronage o utang na loob niya kina Marcos at Romualdez. Pero tama ang binabanggit ni General De Leon at nila General Puques, mga senior niya po ito, that an officer of the AFP and any man or any man and a woman, any personnel ng Armed Forces of the Philippines o kahit ng Philippine National Police ay walang pananagutan sa sinumang politiko kundi sa taong bayan, sa Republika ng Pilipinas at sa ating saligang batas. So why are you so adamant? Bakit kayo nag-aalangan? At bakit kayo hindi po mapakali kapag kayo ay china-challenge that you should side with the people and bring on the position ng taong bayan? Bakit hindi nyo kayang gawin? Yun po ang punto kung bakit ito mga kagaya ng mga retiradong general na nagraranggo ng 2 estrelya, 2 stars ang ranggo po ng Major General, like Major General Puques from the Philippine Air Force and Major General Orlando De Leon from Philippine Marines. Ang sinasabi nila ay hindi naman kailangan mag-codata. Hindi naman po kailangan magkaroon ng mutiny o madugong labanan among the units and mga puwersa ng Armed Forces of the Philippines
ng Philippine National Police, but instead makipaglaban sa mga kurakot na mga politiko at huwag ipakita na parang pinagpoprotektahan pa sila instead na samahan at protektahan ang mamamayan. Tahimik si Bronner sa korupsyon kasi naulanan din siya ng ambon ng mga pandarambong. And I agree to that. Paul Rakidan, Kirbals. Good morning ka, Eric. Okay, ito pa. Ang sabi po ng mga grupo na nagpapakilalang sons and daughters of the motherland ay si General Bronner po ay mayroong pananagutan sa konstitusyon at sa mamamayan. At isa po dyan ay ang kanyang pananagutang pangalagaan, iprotekta at isulong ang kabutihan at kapakanan ng mga mamamayan, hindi ng mga politiko. Kaya walang utang na loob dapat na kilalanin ang mga opisyal at pamunuan at personnel ng Armed Forces of the Philippines and even ng Philippine National Police kung ang pag-uusapan po ay ang increase ng kanilang sweldo, ang increase ng kanilang benepisyo at allowances, sapagkat yan ay obligasyon ng gobyerno na pinapangalagaan at pinopromote din po ang kapakanan ng haligi, ng pagtatanggol ng ating teritoryo, ng ating soberanya at ng ating demokrasya, and none other than the Armed Forces of the Philippines. Antoinette Rapadas, okay. Si Arnold Vigkas, nandyan din po. Ito ay isang pamilya din na halos lahat nagsilbi at naglingkod sa ating bayan sa pamamagitan po ng security sector na sila po ay nagbuhis, nag-alay at nagkaroon po ng paglilingkod na puno ng sakripisyo. Halos mga kapatid niya at mga pamangkin niya at mga, I think anak niya rin ay nasa service ng Armed Forces of the Philippines o kaya ng Philippine National Police. Thank you, Brother Arnold, for watching. So, hindi po nananawagan ang mga retiradong general like Philippine Marines Retired Major General Orlando De Leon and Philippine Air Force Major General Retired Romeo Puques. Ang kanilang punto, the Armed Forces of the Philippines, while it remains professional and true to the so-called doctrine of chain of command and sa kanilang non-partisan to any political activity, hindi rin po pwede na magbubulag-bulagan sila, magbibingi-bingihan sila, at walang malisya o walang pakialam sa mga nagaganap sa kanilang paligid sapagkat hindi po sila robot. Ang pagpapahayag ng katotohanan without holding any action that would lead to kudeta or mutiny is not a violation of the chain of command when it is established by circumstances, by testimonies, and by revelations that the commander-in-chief is the chief architect and perpetrator of monumental and systematic restoration of corruption and plunder in government, then the authority of the commander-in-chief as the top of the command line or the chain of command will become suspect. At hindi po pwede na parang patay na doktrina ang chain of command. Ito ay buhay na doktrina na nakabatay po sa mulat na kaisipan, disiplinadong paninindigan at profesional na kondukta ng bawat sundalong, opisyal at mga kasapi ng organisasyon ng Armed Forces of the Philippines. But for General Bronner to tell it na parang siya ay naglilingkod as private army ni Marcos at Romualdez at hindi bilang army o sandatahang lakas ng mga mamamayan, mahirap po na mapigilan ang ganitong uri ng mga pagpupuna kay General Bronner. At lalo na kung ang reaksyon niya, instead na makinig sa mensahe, ay dudurugin ang mensahero, kagaya po ng pananakot na tatanggalan mo ng pensyon ang mga retiradong opisyal at mga tauhan o mga personnel na naglingkod sa Armed Forces of the Philippines at para sa buong Republika ng Pilipinas when you are attempting
to subvert the authority given by law that they are entitled to what they have earned and sacrificed for. Kaya sila may pensyon. Hindi mo ma-expect na tatahimik ang mga ito sapagkat nagkipaglaban ang mga sundalong ito, ang mga kapatid at kababayan nating nagbuwis, nag-alay at nagsakripisyo ng buhay at panahon. Yung iba hindi bababa ng 30 years in service. Ang alam ko si Brother Arnold Bigkas ay 18 years old pa lang nang pumasok yan or 19 years old sa serbisyo. At mahigit 50 anyos na yan natapos ang serbisyo niya bilang special operations team ng Philippine Navy, mga Navy SEAL mga ito, ang mga unit nila. So mga kababayan, ibig ko pong sabihin dyan, hindi mo pwedeng takutin ang mga retiradong opisyal at mga tauhan ng Sandatahang Lakas o ng Philippine National Police just because you want to emphasize na hindi sila dapat makisama o lumahok sa mga pangpolitikang activities. Ang sagot sa kanya nitong mga retiradong opisyal ng Armed Forces of the Philippines, ang sagot nila kay Bronner, to stand against corruption and to condemn those who perpetrate, execute, and commit plunder against the people and against the government. To condemn and resist corruption and plunder is not political partisan activity, but standing for what is true, what is just, and what is for the welfare of the people and for the Republic of the Philippines. Yan ay hindi pamumulitika. Tama, may punto itong binabanggit nila General Pukis and General Orlando de Leon. Ang pangatlong punto ko dito kay General Bronner, at ito pa po ang nakakaduda kay Gibo Teodoro, ang kanyang motibo ay parang tinatakot nila ang mga mamamayan na mangyayari sa Pilipinas ang pagiging kaparehong nangyari sa Myanmar na nagkaroon ng military junta at sa loob po ng 15 years ay hindi umuunlad ang bayan nila sapagkat walang stability of democratic governance. Aba, malabo yon. Sapagkat hindi at walang nananawagan na magkudeta ang AFP and they will be the arbiter of power. No! What is being demanded to the AFP is to have a conscience call. Balikan nila ang konsyensya nila kung matino pa ba ang panggobyernong ito ni Marcos. At siguro alam naman nating lahat, kitang-kita sa physical appearance, sa revelations nila Miss Cathy Binag, even ang kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos. Hindi niya lang sinasabi. Pero yan ang dahilan bakit hindi niya kayang suportahan openly ang kapatid niyang si Bongbong Marcos Jr. because of the chronic existence of possibility of drug abuse. By physical appearance, halos ngumingiwi na dry na ang balat sa mukha, at lahat po ay nagsasabi na nakakakilala at nakahalubilo nila na matagal na pong nagdudurog si Marcos. So how can the AFP become an instrument as protector of the state of the people when the commander-in-chief himself is suspect of committing a crime not only about related to plunder and corruption, but also about betrayal of public trust by being so involved in drug abuse to the point that the mental state and the health of mental capability of Marcos as Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines and head of the government ng buong pamahalaan ay nagkakaroon ng pagdududa sapagkat sa kanyang history, sa kanyang mga pinagdadaanan at sa kanyang ipinapakitang mga pang-pisikal na mga sukatan, talaga pong hindi matino ang nagaganap sa uri ng pamamahala na mayroon po sa ilalim ng gobyernong Marcos. Ito ang mga dahilan kung bakit china-challenge po ng mga retiradong sundalo, opisyal at mga tauhan nila ang pamunuan ni General Bronner so that they will understand that what is more supreme than their own doctrine of chain of command is the constitutional mandate that the protector of the state and of the people is the armed forces. At walang ibang ibig sabihin po niyan, kundi sa pagkakataon na nanganganib ang demokrasya
at nabubulid sa kasamaan at mga kalukuhan, kabulastugan at katarantaduhan ang gobyernong namumuno at ang commander-in-chief ay batbat ng intriga, ng drug abuse, ng intriga ng pagkakasangkot sa conspiracy bilang co-mastermind ng kanyang pinsan na si Romualdez sa pamamagitan ng pagkakaroon ng crime of the century, which is now known as the 1 trillion pesos plunder of flood control, yung plunder of flood control o yung pangdarambong sa flood control. So therefore, malinaw na hindi po nasa tamang landas at nasa wastong direksyon at matino na pagkakaroon ng pamamahala ang ginagawa ni Marcos. Now, itolerate pa rin ba ito nila General Bronner at ng kanyang mga board of generals, o they have to solicit all the necessary power and support among the organization of the AFP so that they are truly to become protectors of the state and the people. O bakit hindi kayang gawin? Sapagkat hindi po naman talaga interes ng taong bayan ang pinapangalagaan nila General Bronner. Okay? There is already a historical precedence at the Supreme Court nang mag-withdraw ng support sila General Angelo Reyes in January 2001, thereby forcing Joseph Estrada to leave Malacanang dahil wala na po ang Armed Forces of the Philippines sa likod niya. At pati ang Philippine National Police, which ironically ang chief of the PNP that time ay si Ping Lacson, napilitan po si Joseph Estrada na bumaba at yun po ay construed declaration of resignation according to the declaration of the Supreme Court. At ang ginawang panawagan ng AFP, ng Department of National Defense noon, at ng AFP and seconded by the Philippine National Police, lahat po ng aksyon na yon ay kinilala ng Korte Suprema na the sovereign will and sovereign act of the people. So hindi po yun sedisyon. Hindi yun rebellion. Hindi din po. At hindi din po subversion. Ayun. Sana po ay naririnig ito ni General Bronner. At naririnig din po ito ng AFP na sa gitna ng kumunoy ng kahindik-hindik na krimen ng pandarambong at pagnanakaw kung saan ang mastermind, ang punong-ulong salarin ay nakatuon kay Marcos at kay Romualdez. The armed forces of the Philippines shall be justified to revisit another conscience call just like what happened in January 2001 nang iniatras ng pamunuan at ng organisasyon ng AFP at ng PNP at ng Department of National Defense ang kanilang pagkilala sa pamumuno ni Joseph Estrada bilang Commander-in-Chief. Ayun. And kanina din pong hapon na ito, bago po tayo mag-wrap up at mag-summarize ng ating balitang talakayan, si Senator Ping Lacson ang nagbabalik at puno ng kadramahan na pagpamumuno niya sa Senate Blue Ribbon Committee ay sa November 14 daw po ang schedule of resumption of Blue Ribbon Committee investigation. At mayroon daw silang special witness na ipapakilala. Wow! Really? Special witness? O ito ay special agent ng Malacanang? Abangan, sapagkat ayaw na nilang pakinggan ang tuloy-tuloy na joint revelations of affidavit na binabanggit ng mag-asawang Diskaya, sapagkat konektado kay Sandro Marcos ang mga Diskaya at kay Bongbong Marcos at kay Romualdez. So ayaw na itong i-present nila Ping Lacson at Tito Soto, at ayaw na rin nilang mag-discuss some more about sa revelations ni Master Sergeant Gutesa, retired Master Sergeant Gutesa, another member of Philippine Marines, Philippine Navy, AFP, dahil nagdududa daw sila Lacson at Tito Soto sa kanyang pahayag. Ayun. Kaya magkakaroon ng sariling surprise witness sila Tito Soto at sila Ping Lacson on November 14. Malamang ito ang ituturo na naman nila na ang mastermind si Rodrigo Duterte. At ang kanilang special witness, walang iba, si Sunny Boy,
Boyco Data Trillanes. Tingnan natin kung sino po ang magiging witnesses or one of the special witnesses na ipipresenta ni Ping Lacson sa November 14.